Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pamilya bilang tagapangalaga at katiwala ng likas na yamang tubig. Alam nyo ba mga bata na ang mga likas na yaman ay mga mineral na materyales mula sa daigdig na ginagamit upang suportahan ang buhay at matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao? Anumang likas na sangkap na ginagamit ng tao ay maaaring ituring na likas na yaman. Ang langis, karbon, natural gas, metal, bato at buhangin ay likas na yaman. Mga kasanayan, na pagsisikap sa pagiging mabuting katiwala sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawain ng pamilya na nagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Narito naman ang mga layunin para sa araw na ito. Una, natutukoy ang mga tungkulin ng mamamayan sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Pangalawa, nabibigyang diin ang tungkulin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig ay bahagi ng kanilang gampanin bilang katiwala na sinisiguradong may pagkukunan ng pangangailangan ang kasalukuyan at ang mga susunod na henerasyon. At pangatlo, na ilalapat ang mga pansariling paraan bilang bahagi ng tungkulin ng pamilyang kinabibilangan sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng mga salita na tumutukoy sa mga larawan na mga halimbawa ng likas na yaman. Ano ang sagot sa unang video? Magaling. Ang tamang sagot ay dagat. Isa sa halimbawa ng dagat sa ating bansa ay ang West Philippine Sea. Sagutan natin ang nasa ikalawang video. Ang tamang sagot ay lawa. Pamilyar ba kayo sa nasa video mga bata? Mahusay. Ito ay ang lawa ng Taal. Dumako na tayo sa ikatlong video. Anong uri ng yamang tubig ito? Napakagaling. Ito ay isang talon. Isa sa kilalang talon sa ating bansa ay ang Pagsanhan Falls, na matatagpuan sa Laguna. Anong yamang tubig ang tinutukoy sa ikaapat na video? Napakahusay mga bata. Ito ay isang uri ng ilog. Isa sa kilalang ilog sa Pilipinas ay ang Ilog Pasig. Ano ang pagkakapareho ng mga nasa video mga bata? Tama. Ang lahat ng larawan ay tumutukoy sa tubig. Tandaan na ang lahat ng likas na yaman ay dapat alagaan at bigyan ng pagpapahalaga ng tao. Ang lahat ng ito, kabilang ang tubig, ay mahalaga sa buhay ng tao. Napanood mo ba mga bata ang pelikulang Avatar, The Last Airbender?
Ang Bender ay hango sa pelikulang Avatar, The Last Airbender at ito ay isang fantasy adventure na pelikulang ginawa ng Nickelodeon noong 2005. Ipinakita dito na ang mundo ay nahahati sa 4 na bansa: ang Water Tribe, Earth Kingdom, Fire Nation, at Air Nomads. Bawat isa ay kinakatawan ng isang natural na elemento kung saan pinangalanan ang kanilang bansa. Ang mga Bender ay may kakayahang kontrolin at manipulahin ang elemento mula sa kanilang bansa. Kung ikaw ay papipiliin, o magiging Bender, alin ka sa tatlo: lupa, tubig, o hangin? Ipaliwanag ang iyong sagot. Kung ikaw ay naatasan naman bilang pinuno o Bender ng Water Tribe, ano ang iyong ipapahayag na plano at programa para mapabuti ang likas na yaman sa iyong lugar? Ang ating unang paksa ay tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Kinukuha ng tubig ang mahigit 70% ng ibabaw ng lupa. Ang iyong katawan ay gawa sa halos 60% tubig. Ang tubig ay walang kulay, walang amoy na likido na kailangan ng lahat ng nabubuhay upang mabuhay. Humigit kumulang 71% ng ibabaw ng Earth ay natatakpan ng tubig, at ang mga karagatan ay nagtataglay ng humigit kumulang 96.5%. Kailangang pahalagahan at panatilihing malinis ang tubig dahil ang tubig ay mahalaga sa buhay. Ang National Water Resources Board, ang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na nangangasiwa sa ating mga yamang tubig at inuming tubig, ay nababahala na ang ating yamang tubig ay lubos nang napapabayaan. Ang maruming tubig ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan, pinsala sa mga ecosystem, pagkagambala sa food chain at marami pang iba. Sa unti-unting pagpapabaya ay nakalimutan na ng tao ang kanilang mahalagang tungkuling mapanatiling malinis ang tubig. Maraming paraan ang maaaring gawin upang mapanatiling malinis ang tubig, tulad ng pagbawas sa paggamit ng plastic, paggamit ng environmental-friendly detergent sa paghugas ng pinggan at paglaba, hindi pagtatapon ng langis sa mga wastewater drain, at pagbawas sa paggamit ng kemikal sa pagsasaka o sa ating mga hardin. Naunawaan niyo ba mga bata ang ating binasa? Kung gayon, sagutan natin ito. Isa-isang lagyan ng acronym na tubig ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig. Gawain 1. Sa isang bond paper, gumuhit ng larawan ng isang malinis na tao sa kaliwa ng papel at larawan ng isang malinis na globo sa kanang bahagi ng papel. Ang National Water Resources Board, NWRB, ay nagbigay ng mga halimbawa sa pagtitipid ng tubig. Ito ang 3 tipid tips na ipinalabas ng ahensya. Una, 5 minutong paliligo. Pangalawa, paggamit ng palanggana sa paghuhugas at pangatlo, pagsara ng gripo habang nagsisipilyo. May tungkulin ang pamilya na pag-ingatan ang tubig laban sa polusyon.
May tungkulin din ang pamilya na magtipid sa gamit ng tubig upang maiwasan ang dagdag na bayaring pantahanan. Natutulungan ang iba pang pamilya sa pamayanan kapag ang pamilya ay nag-iingat at nagtitipid ng tubig. Gawain 2, isulat ang titik D kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagpapahalaga, o isulat ang mga titik HD kung hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga sa tubig. Gawain 3, isa-isang lagyan ang acronym na pamilya ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig at maging huwarang modelo sa kalikasan. Ang Solar Impulse Foundation ay naglabas ng 6 na paraan kung paano malutas at maiiwasan ang polusyon sa tubig. Una, wastewater treatment. Ang wastewater treatment ay binubuo ng pag-alis ng mga pollutant mula sa wastewater sa pamamagitan ng pisikal, kemikal, o biolohikal na proseso. Pangalawa, green agriculture. Ang agrikultura sa buong mundo ay bumubuo ng 70% ng mga mapagkukunan ng tubig kaya mahalaga na magkaroon ng mga pananim na angkop sa klima, mahusay na patubig na nagpapababa ng pangangailangan para sa produksyon ng pagkain na matipid sa tubig at enerhiya. Pangatlo, stormwater management. Ang stormwater management ay ang pagsisikap na bawasan ang pag-agos ng tubig ulan sa mga kalye, damuhan, at iba pang mga lugar at ipunin ang mga ito na magagamit bilang pandilig sa halaman o panlinis sa bahay. Pang-apat, air pollution prevention. Ang polusyon na ito ay nagdudulot ng mabilis na pag-aasido ng ating mga karagatan at nagbabanta sa buhay dagat at mga korales. Pang-5, plastic waste reduction. 80% ng plastic sa ating karagatan ay nanggaling sa lupa. Kailangan nating bawasan ang ating paggamit ng plastic sa buong mundo upang mapabuti ang pamamahala sa basurang plastic. At panghuli, water conservation. Ang pag-iingat ng tubig ay pagtitiyak sa malinis na tubig. Nangangahulugan ito sa dapat na kamalayan ng pamahalaan, bawat pamilya at sarili. Alagaan ang tubig at maging responsable. Gawain 4, isa-isang lagyan ang acronym na sarili ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig. Gawain 5, gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat sa ating likas yaman lalo na ang tubig. Munting pasasalamat sa lahat ng binibigay sa atin araw-araw.
Gawain 6, pagpapahayag ng panata bilang isang mabuting katiwala ng kapaligiran, likas yaman, lalo na ang tubig. Isulat sa papel at lagdaan pati ng mga magulang. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. Itugma ang mga konsepto sa ikalawang hanay sa tama nitong paglalarawan sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali kung ang pangungusap ay hindi tama.